Ayan mga ka-farmlat, andito po tayo ngayon. Pupunta po tayo, papasok po sa property. Ano po, na mayroon po itong lalakarin ng mga 5 minuto kasi po mabagal ang lakad dahil maputik. So ayan, ito po kasi ang sitwasyon ng dadaanan ngayon. Dinadaanan po siya ng mga kalabaw Pero yan po, mayroon pong matatawid tayo na maliit lang na creek. May tubig na po agad. Ang 2 creek po ang ating tatawirin. So yun po, kung maganda po ang daan, hindi maputik, baka po mga 3 minuto lang, wala pa, papunta rin sa property. So yan po ang sitwasyon ng daan dito sa property sa ngayon. Mga ka-farmlat, nandito na po tayo sa ating property na binibenta. Magandang umaga po sa inyo lahat. So buhat po rin sa Barangay Road. Tayo po ay naglakad ng mga 5 minuto. Pero medyo mabagal po yun kasi medyo maputik ang daan papasok po dito sa area. So sa ngayon po wala pa po tayong, hindi pa po accessible ito ng sasakyan. Kaya lakad po muna. Pero may chance naman po ito magkaroon ng right of way. Magsasabi lang po tayo dun sa unang property. Ito po ay may sukat na 7 hektarya mahigit. Ang dadaanan po ni tatin, ito po. Kung gaano kaganda ang ilog, ang creek. Ang pagitan po ng property ay creek, kaya pupunta po tayo. Ito na po ang property. Yan, tara po, tingnan po natin. Yan, ito po ang kalinaw. Ang mga ilog po dito na madadaanan natin. Napakalapit lang po dito sa kalsada. Siguro kung tayo pong ang lupa, baka po mga 2 minuto lang natin itong malalakad. Dito po tayo dumaan sa may ilog. Ito po yung pagitan. Ito na po ang property. Yan. Ito po sa right side na ito. Yan po ang property. Yan. Tayo po ay umahon ng bahagya at naandyan po ang muhon sa papaba na yan. Okay. Tara po. Tingnan po natin yung kalawakan ng lupa. So ito pong nilalakaran natin. Ano na po ito? Sakop na po ito ng property. Ang karamihan po dito sa sitwasyon ng lupa, almost mga 70% medyo paahon, pabundok. So nakikita po natin, pero napakarami pong niyog. Productive po ito ng niyog. 70% po ay, karamihan po ay pabundok. Kaya nagkakawit po ng niyog dito. Nagkakawit, ayun, iipon sa baba. Hindi madaling ipunin ng bunga. So nakikita nyo naman po yung ilog nasa may parting baba. Yan po ang pagitan ng property. Ito po ay may sukat na 7.3 hectares. Yan. Nakikita niyo po karamihan po siya paahon, pero ang ganda po ng bunga niya, napakarami mong bunga po ang mga niyog. Yan, may sapa na pwedeng kung gusto nyong mag-develop ng resort. Same time meron kayong farm. Yun nga lang, medyo may slope, pataas, paahon ang property. May mga niyugan lang po talaga, tsaka saging. May ilang bearing fruit din po ito. Mga daranghita, tsaka mangga. Tapos may hardwood po. Gemelina ang ibang puno na pwedeng mapakinabangan. Ito po ay 7 hektarya, 7.3 hectares. Binibenta na po ito ng may-ari. Malinis po ang papel nito, clean title po ito. Napakaganda, ang dami pong mamuha ng mga. Basta yan, yung boundary yan, yung creek na yan. Yan, nakikita nyo naman po. Dito sa dinadaanan natin, puro paahon yung lupa.
Yan po ang posisyon ng lupa dito. Ito po 7 hectares, 7.3 hectares sa halagang 2 milyon. Binibenta na po ng may-ari. Slightly negotiable po. Pwede nyo naman matawaran ng bahagya. Oh, ganda. Daming bunga ng nyug. Kababaan. Ano? Ito. Ang lugar po ito ay sa Barangay Kabuluan. Dati pong Kalawag, sakop na po ng Camarines Norte. Sa ngayon. Buhat po sa highway, sa National Highway, mga 1 minuto lang po mahigit. And then may lakad po tayo ngayon, mga 5 minuto. Medyo mabagal po yun kasi medyo maputik po yung daan. Titingnan po natin yung pinagmumula ng tubig. Diyan sa ilog na yan, sa creek. Nandito na po tayo sa medyo mataas na bahagi. So pwede nating makita yung source ng tubig. Ito na po yung mga naagusan. Ito po ay pwedeng i-develop. Gumawa ng magandang resort. So yan, nakikita nyo naman po yung mga agos ng tubig, yung lagastas ng tubig. Napakarami din po palang bamboo trees dito. Kaya libre na ang pagpapagawa ng kubo. So ayan, nakikita nyo naman po yung mga tanim na mangga po. May mga manggahan po talaga siya. May mga puno din po ng ilang piraso na nara. Langka. Ayan, may mga tanim din po siya langka, saging. Marami din po saging. May santol na puno. Ayan. Okay, tingnan natin po yung sapa-sapa. Ayan po. Yan po yung pagmalakas po dito ang tubig bukal. Yung po yung halos falls po siya. Yan yung may malaking bato na yan. Diyan po nagmumula yung ibang tubig na bumababa doon sa ilog. Doon sa kabila, mas malakas po ron. Kaya lang, ay mas masukal na po, kaya hindi na natin pinasok. So dito po ay pwede pong magkaroon ng falls, pwedeng i-develop yun, linisin lang po yun. Mas malakas po ang bukal doon sa kabila. So yan, nandito na po tayo sa dulo mga ka-farmlat. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood.